Okay, so good day. For today, kailangan nating ipaliwanag naman ang Lean Production, Six Sigma, and Pareto's Principle. Kaduktong ito ng Value Proposition Canvas at BMC. Bago yan, papakilala muna natin ang mga part ng group namin. We have the hackers, Rosemin San Jose, Gio Di Mapawi, at ako, Lonas Dave de Guzman. At meron din ng mga hipsters na si Chris Jordan Gabriel at saka si John Paul Gabanit. Next up is the hustlers, which is John Jexter Natividad and John Fitzgerald Cornico. At ang aming advisor na si Engineer Marvin Bartolome. So, bago natin simulan, may idea naman na tayo sa mga tatlong topics na yon, which is the steps in having a good business, di ba? So, let's proceed. So makikita nyo sa slide, makikita nyo is efficiency is equals to success in business. Ang efficiency ay pagiging mahusay, pero ano nga bang pagiging mahusay? Ito yung sinusunod natin, yung mga pagpapadali ng trabaho, simple, gaya ng gumagawa tayo ng step by step sa business natin para mas mapadali yung trabaho, at saka yung ini-implement natin ng mas magandang quality over quantity. So, in business time, cost and quality determine success. Entrepreneur must maximize output with minimal waste using lean concept, Six Sigma, and Pareto's Principle. Ayun yung mga powerful tools para ma-achieve natin ang magandang business. Pero, para maipaliwag natin yan, sumubaybay muna kayo dito sa presentation namin. So, what is lean production? Lean production is a system that aims to eliminate waste and maximize value. Focus on what doing more with less time, space, effort, and cost. Developed by Toyota, which is the Toyota production system. Sa lean production, masasabi natin to na ang pinaka-simple words dito ay gumagawa ka kung ano lang inaayon sa business. Kunwari, gagawa ka pa ng maraming order kung ang o-order lang ay isa. Diba? Ganun yun. Meron din tayong mga tools dyan, gaya ng Kanban cards, mga pull system, tsaka JIT production. Sa pull system, sinusunod natin yun para mas mapaayos natin yung business natin. Gaya ng kung ano lang yung demand, ayun lang yung gagawin mo. Sa just-in-time production naman, ayun lang, yung mismong umu-order, lang din yung bibigyan mo ng pansin. Tapos yung Kanban cards, meron din tayo sinusunod dyan, yung kunwari, yung management boards. Kung maglalagay ka dyan ng to-do, yung mga natapos na, tsaka yung mga gagawin pa lang. Pwede natin dong ipakat yung mga idea natin, kung kunwari natapos na natin to, para mas masunod natin yung maayos na pagdaloy ng proseso sa business. Paano nga ba natin mapapaganda yung quality ng business natin? Di ba mas mapapaganda natin yung quality ng business natin with minimal efforts lang, yung talagang gamit lang. Kunwari sa milk tea shop, pagka ba umu-orders yung mga customers mo, gagawa ka ng marami. Di ba hindi naman ganun? Kung ano lang yung kailangan nila, gaya ng, pero bago yan, meron din tayong 5S. Gamit yung 5S, masusunod din natin yung daloy ng maayos na business natin. Pero hindi ko muna i-explain yan kasi may magpapatuloy niyan eh. Kunwari kasi pagka sinusunod mo yung mas maayos na daloy ng business, kunwari sa eliminating waste. Kunwari, mas focus ka sa konting gawain lang kaysa sa mas marami. May papaliwanag natin yan ng kunwari sa business ng Toyota, and which is ayun nga, di ba, ang lean production nga ay manufactured by Toyota. Kung ano lang yung demand sa cars, ay lang yung ginagawa nila. Ayun na mismo yun yung pagpapadali ng trabaho. Pero mayroon din yung waste of lean production, pero may papagpatuloy na natin yan ng next reporter. So ayun muna, no? Salamat. Okay, so dumako tayo sa waste of lean production. So unang-una meron tayong defects. So si defects is
ito lang yung pag may sira sa produkto o mali, kaya kailangan mo itong itapon. So, next, overproduction. So, sa overproduction naman, ito yung paggawa ng mas marami kaysa sa kailangan. So, example, yung pag-order ng, ng burgers. 50 yung niluto mo pero 20 lang yung orders, kaya maraming masasayang. So, next, waiting. Ito lang yung pag may delay o tambay sa proseso. So, example dito, yung hindi nakapagpatuloy ang workers kasi waiting pa rin dahil sa materials. Kumbaga, natitenga yung gawain nila kasi wala pa silang materials na gagamitin. So, next, non-utilized talents. Pag hindi nagagamit ang skills o ideas ng workers. So, example dito, yung mga boss na hindi napapansin yung skill ng workers. So, next, transportation. Pag may sobrang paglipat paglipat ng materials o products. So examples, kailangan pang ilipat yung materials o kailangan pang i-assemble yung materials sa ibang location. So aksayado sa oras at energy. So next, inventory. Sa inventory naman, sobrang stock ng materials o hindi agad nagagamit. So yun. Next, motion. Extra o hindi kailangan nagalaw ng tao o machine. So example dito yung kailangan maglakad ng worker ng malayo para kumuha ng tools kada oras. So another thing na nasasayang na naman yung oras at energy ng workers natin. Next, extra processing. Ito yung paggawa ng sobra sa hinihingi ng customers. So example, yung nagpinta ka ng 2 beses kahit isang coat lang ang requirement. Sayang ang oras at pintura. So yung pinapahiwatig lang sa atin ng lean production ay ang pagtanggal ng mga sayang na galaw, oras at effort para maging mas mabilis, mas mura at efficient ang paggawa ng produkto natin. So dito naman tayo sa 5S system. Ang 5S system ay isang Japanese method na ginagamit para mapanatiling malinis, maayos at produktibo ang lugar ng trabaho. Binubuo ito ng 5 principle: Seiri, Seiton, Seisho, Seiketsu, at Shitsuke. Una, ang Seiri. Ang Seiri ay ang pagtanggal ng mga bagay na hindi kailangan upang maiwasan ang kalat at mas mapadali ang trabaho. Halimbawa, pagtatapon ng mga sirang gamit o lumang dokumento sa mesa. Pangalawa, ang Seiton. Ang Seiton ay isang maayos na pag-aayos ng mga natitirang gamit sa tamang lugar para mapadaling mahanap kapag kailangan. Halimbawa, paglalagay ng label sa mga lalagyan o drawer ng mga gamit. Pangatlo, ang seisho. Ang seisho ay ang regular na paglilinis ng lugar ng trabaho upang mapanatiling maayos at kaaya-aya ang paligid. Halimbawa, pagpupunas ng mesa at paglilinis ng computer area araw-araw. Pangapat, ang seiketsu. Ang seiketsu naman ay paggawa ng mga standardized rules o schedule para mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa trabaho. Halimbawa, paglalagay ng cleaning schedule o checklist para sa lahat ng empleyado. At panguli, ang shitsuke. Ang shitsuke ay ang pagpapanatili ng disiplina upang tuloy-tuloy na masunod ang 5S. Ang pag-araw-araw na gawain. Halimbawa, ang pagsasanay ng lahat na ibalik ang mga gamit sa tamang lugar pagtapos gamitin. So, what is Six Sigma? So, ang Six Sigma is a data-driven approach to improve quality and eliminate defects. So, the goal is developed by Motorola in 1980s and also adopted by General Electric. So, yung Six Sigma is, ito daw ay data-driven na pamamaraan na kung saan is napapabuti natin or naisasaayos natin yung kalidad ng ating proseso. Kumbaga natatanggal natin yung mga defects and different problems like sa transportation and mga unnecessary movements sa isang company. So, ginagamit natin yung sa Six Sigma is yung mga information and data upang makahanap tayo ng problema na parang unnecessary na sa ating process in business. So, layunin ng Six Sigma na makamit yung halos perfect results. So, ibig sabihin, when we are using Six Sigma in
our business or when we are using Six Sigma approach, so napakababa ng tsansa na magkaroon tayo ng pagkakamali or depekto. So, just to add some information, ang Six Sigma is binuo ng Motorola in 1980s. So, dahil lamang gusto nilang mapaganda yung kalidad ng produkto at serbisyo. So, dahil naging effective ito in Motorola, inadapt na din ito ng General Electric na isa pang malaking kumpanya. And in that way, kumalat din siya sa iba't ibang industriya. So now, punta naman tayo sa DMA-IC at DMA-DB. So ano nga ba ang DMA-IC? So ang DMA-IC ay isang step-by-step approach para maayos o mapaganda ang kasalukuyang process, product, or service. Ang DMA-IC ay acronym na nag-i-stand para sa kanyang step-by-step na process. So first, we have T or define. Ang ibig sabihin po nito ay tukuyin ang problem o goal. So ito po ang mga karaniwang tinatanong na ano ang gusto nating i-improve. So next naman po, para sa M, we have measure. Ito naman po yung pagkolekta ng data para masukat ang kasalukuyang performance ng ating service or ng product po natin. So dini po natin ma-measure kung gaano kalaki ang isang problema sa ating company na kinakaharap. Now, we have A for analyze. Ito naman po is yung dini naman po is aalamin natin kung ano ang root cause ng isang problema. Malalaman po natin dito kung bakit nangyayari ang isang problema na nagpapatagal ng process ng ng pagbibigay natin ng service para sa mga customer. And next po, we have I para sa improve. Dito naman po, gumagawa tayo ng solusyon at itetest natin kung epektibo ang naisip nating solution. So, we have C for control. Ang meaning naman po nito is, ito naman po yung nagpapanatili ng improvement natin para magamit po natin siya in a long term, para hindi po masayang yung pinaghirapan natin sa mga nakarang steps. So, we have real life example here. Meron pong isang entrepreneurship na gumawa ng isang mobile app para sa mga online food delivery. And ang first po nilang napansin ay mabagal ang delivery process. So makikita po natin na papasok po siya sa first step, which is yung define or kung ano yung goal na gusto natin makamit, no? So nakita po natin yung mabagal ang delivery, and lumabas din po na average 60 minutes ang delivery time per order, which means may possible po na malamig na yung pagkain pag dumating po sa mga customers. So, dini po ang ginawa nila sa measure. Nag-collecta po sila ng data from 500 deliveries or mga delivery rider, and inanalyze po nila yon at nalaman po nila na ang 40% delay ay dahil sa mga inefficient route planning. So, ang ginawa po nilang improvement ay gumamit sila ng GPS route optimization software. So, sa pag-control po nito, nag-set sila ng monitoring dashboard para masigurong consistent ang performance. So, ang lumabas po sa kanilang resulta ay bumaba ang delivery time sa average of 35 minutes. So, which means balance lang po yung time ng travel, and sakto din po yun na matatanggap po ng mga customer yung order nilang pagkain na medyo mainit pa. So, next we have DMA-DB. So, ang DMA-DB naman po ay ginagamit sa mga bagong product, service o system. Dito po ay para makasiguro na maganda na agad ang design at pasado sa customer needs. So, ang DMA-DB din po ay acronym na nag-i-stand sa step-by-step na process nito. And D, we have define. So, dini naman po ang meaning ng define dito ay pagtukoy sa needs ng mga customers at yung mga project goals. So, M naman po stands for measure. Yung katulad lang din po nung sa kabila, ito din po yung nagsusukat at nag-uunawa ng mga customer requirements. So, next naman po, analyze. Same lang din po siya sa DMA-IC. Ito po yung nagsusuri ng best possible design para po sa
problemang kinakaharap ng isang business or ng isang product. And 5, ito naman po, dini naman po, meron naman po tayong verify, no? Dito naman po, tinetest po or binabalidate kung pumasa ba sa quality at customer satisfaction. So, meron din po tayo ditong isang real life example, no? May isa pong grupo ng mga technopreneurship na napansin na ang mga driver ay hirap na maghanap ng mga parking space, especially sa mga city katulad dito sa Cabanatuan City, no? So, ang una po nilang ginawa ay dinefine po nila kung ano yung problema. So, ang nakita po nilang goal ay, ang nakita po nilang possible or magandang goal na magawa is gumawa sila ng system na makakatulong sa drivers na maghanap ng available parking lot in real time. So, din po nag-measure sila, kinolekta po nila yung mga data ng mga parking demand, average waiting time, at feedback ng mga drivers. And next po, nag-analyze sila at sinuri kung ano ang pinakamabisang paraan. So, gumamit sila ng sensors at mobile app integration. And pagtapos po nun, nag-design po sila ng app na nagdi-display ng mapa ng mga lugar na may available slot para sa mga taong naghahanap ng parking lots in real time. So, ang gamit po nila doon ay mga IoT sensors. So, binerify po nila yon sinubukan po nila sa isang mall parking lot, and lumabas po sa result na 85% ng users nagsasabing mas madali at mas mabilis mag-park gamit yung ginawa nilang prototype na design. So, ang resulta, naging successful ang kanilang pilot test at ready for citywide implementation. So ngayon, dumako naman tayo sa Pareto Principle, ang 80-20 rule. 80% of rules come from 20% of causes. Helps identify key issues that create the biggest impact. Ibig sabihin lang nito, ang Pareto's Principle ay yung 80% ng result ay nanggagaling sa 20% ng causes. Ang konting dahilan o effort lang na 20% ang nagdudulot ng malaking epekto o resulta. Kaya ginagamit ito para mahanap kung alin talaga ang pinakamahalagang bagay na dapat natin pagtuunan ng ating pansin. Halimbawa, sa business, 80% ng kita mo galing lamang sa 20% ng mga suki mo. Kaya mas bigyan mo ng promos o special treatment yung loyal customers mo. Pareto's Principle, ginagamit ito para tukuyin kung ano nga ba ang pinaka-importante na dapat nating pagtuunan ng pansin para maiwasan ang pagsasayang ng effort at mas mapabilis ang problem solving o productivity. So let's wrap up. In summary, Lean is all about removes waste. So dito, parang ang ginagawa lang ni Lean ay para mag-remove ng any time, effort, or material na hindi kailangan sa process. So, ang goal nito ay para mas mapabilis, simple at efficient ang produkto. So, magbigay pa rin tayo ng halimbawa. So, sa halimbawa, sa Toyota, ginagawa lang nila ang mga kailangang iayos para walang masayang na galaw or resources. So, next ay Six Sigma. So, dito naman ay reduces variation and defects. So, dito naman para mas consistent at high quality lagi ang output. So, ang goal nito ay do it right the first time. So, bigay ulit tayo example. So, sa Samsung, ginagamit ang Six Sigma para siguraduhin na halos perfect ang bawat phone part. So, next ay sa Pareto's Principle, helps focus on most impactful. So, dito naman ay parang 80% ng result ay galing lang sa 20% ng causes. So, ang goal nito ay para mag-focus sa pinaka-importante or impactful na problema. So, example ulit. Kung 80% ng customer complaints ay galing lang sa 20% ng products, doon ka dapat mag-focus para masolusyonan agad. Next. Dito naman tayo sa quote ni Henry Ford. So, sinasabi dito na quality means doing it right when no one is looking. So, ang ibig sabihin lang nito ay ang quality ay hindi lang ginagawa kapag may nakatingin.
kundi habit mo na dapat laging tama ang ginagawa mo kahit walang nanonood. So parang mas palawakin pa natin. So ibig sabihin lang, hindi lang ito tungkol sa pagsunod sa rules o sa mga boss mo. It's all about discipline, integrity, and consistency. So laging paggawa ng tama para siguradong maganda ang resulta. So that is for today. Thank you for listening at magandang buhay.